nakita po natin, narinig po natin ang kapahayagan. Wala na akong masabi. Amen po ba? Kasi God always gave warning. Yun po ang isang bagay na sa buhay ng kanyang anak, sa buhay po ni Brother Aristotle, amen po ba? Nakita natin po yung how God transformed him. Marami na una, kailan lang siya, but then, because of obedience to the word, nakita niyo po, mabilis po ang paglago niya. Amen? Mabilis po ang pagbibigay sa kanya ng Diyos ng kaunawaan. Yun po ang sikreto, yung pagsunod. Although mahirap, but you need to overcome. Because all of us, hindi pwedeng hindi ay proseso para magamit ka. Character itself. Amen po ba? Kaya yun po ang isang bagay, ehemplo, ang kapatid na ito, kailan lang siya, but because of his heart to follow, and willing to be used by God, pinasailalim niya ang kanyang karakter sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya yun po isang bagay na we are all blessed. We have men na nire-raise up ng Lord sa lugar na ito. Amen po ba? Kaya magmiti din po tayo na magamit ng Diyos. Hindi lang taga-upo. Hindi lang taga-kinig. Kailangan kagamit-gamit. Amen? Narinig nyo na itong sinabi ko noon eh. Parang basketball yan eh. Amen po ba? Pag hindi ka pinapasok, wala kang laro, naka-uniforme ka, malungkot o hindi? Bangko ka lang lagi eh. So, hindi ka masaya. Kasi nga lahat tayo player. Naintindihan niyo po? Sabi niya nga kanina, trabahador. Mabigat. Worker in the vineyard of God. Amen? So, let's pray first. Tunay nga po dakilang Diyos. Thank you so much, Father God, in the name of your Son, Jesus. And with the guidance of your Holy Spirit. Salamat, O Diyos, sa pribileyo. Muli kami nagtitipon sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos, sa kamangha-mga mong gawa na ginagawa sa lugar na ito, sa bawat isa. And thank you, Lord, for the process. Thank you, Lord, for breaking and molding, O God. Thank you, Lord, for the spirit of wisdom and the spirit of understanding. Naway lahat dito, O Diyos, na kaunawa na pinapahayag mo, pinapaabot mo, pinaparating mo sa aming kalagitnaan. Lord, we thank you. Hindi masasayang ang bawat pagpapagal, bawat sakripisyo, O Diyos, sa lugar na ito. Dahil patutunayan mo ikaw ang may-ari sa aming kalagitnaan. Ikaw, O Diyos, ang Diyos na makapangyarihan Diyos na magbigay ng karunungan sa bawat itatayo mo, Panginoon. Hey, Lord, thank you so much. We are here as a part of the body of Christ, Lord. Gampanan namin ang iyong tawag, ang tungkulin, because this is a very important things that mangyayari sa buhay ng bawat isa. Ang marami, Lord God, ay hindi naunawaan ang great calling, Lord, ay paglilingkod sa iyo, Panginoon. Marami silang tinataas na sangay ng gobyerno, mga pangulo ng bansa, mga senado, kongreso, lahat po na may authority on earth. But hindi nila naintindihan ang kalagahan ng tawag bilang mga ngaral, tagapagturo, mga lingkod ng Diyos. Ito po hindi naunawaan ng marami, O Diyos. Naway mabuksan ang kaunawaan ng marami ng great calling, Lord, to serve you, to do the work, the will of the Father in everyone's life. Kaya nga, Lord, thank you for the Great Commission to go out and preach the gospel and teach your people to be his disciple. Kaya Lord, again, we thank you for the privilege that you use your people in these end times mightily. Kaya, Panginoon, kami nagpapasalamat sa lugar na ito because we have the Almighty God who always protect and guard his people in this place. Kaya thank you so much, Lord, for your words today. Ano man, Lord, mamutay sa labi ng lingkod mong ito, Diyos. Pagpalain mo, Diyos, pahira ng langis na maunawaan na ang may pandinig, makakinig. At may pangunawa, makaunawa. Lord, again, thank you for your words. You are a blessed God for your blessed people, O God, today. Kaya maraming salamat sa pribilehyo ito, Diyos. Na muli kami nagtitipon sa piging na ito pang maintindihan namin ang kapayagan mo, ang mabuting ebanghelyo, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen?
Kaya isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Last Sunday, hindi man wala kasi dapat nandito po yung nakakita eh. Habang po nagte-testimony po si Brother AJ sa lugar na ito, isa natin sa mga kapatid, nakita niya na sinamahan siya ng Diyos. Hello! Wala sila ngayon, but then, sila po nag-reveal na habang daw na nagsasalita dito si Brother na nagte-testimony ng kanyang kapahayagan, then the Spirit of God, nakita niya malaki na katayo dito na maliwanag. Naintindihan niyo po ba? So, ibig sabihin, the Lord is here anytime, any moment. At blessed are those who have a pure heart, makikita nila ang Diyos. Amen? Kaya yung isang bagay na mitiin natin, maranasan, makita natin ang presensya ng Diyos sa lugar na ito. Hindi natin baliwalain. Dahil po papatunayan ng Diyos, God will give us confirmation na siya pong ating Diyos sa kalagitnaan ito. Amen po ba? Kaya nakita natin paano lumago din ang kapatid na ito. Marami siyang struggle physically, mentally, sometimes apektuhan din spiritual life niya because of the surrounding. Even in his family. Minsan narinig ko siya na parang siya na lang daw nag-iisa. Nakuha niyo po, nang kami po nag-prayer dito Friday, nagsalita po siya na pakiramdam ko ako na lang mag-isa. Naintindihan niyo po, nadamaan niya kasi na struggling, na kasama niya buong sambayan, pamilya, but then marami pong battle. Kaya yung spiritual battle eh. Naintindihan niyo po? Kaya, praise the Lord. He overcome all trials. Dahil nariyan na siya ngayon. Pwede na si Pastor maupo na lang makinig. Naintindihan niyo po? Kaya lang, okay, be aware. Those people na may calling, tinawag na ng Diyos, magturo, mangaral, magpayag, hindi tayo exempted sa pagsubok at proseso. Dito makikita ang ating true character itself. Kung totoo tayo naglilingkod sa Diyos, handa din tayo magpa-correct, magpa-disciple, which is discipline. Kaya nga, hindi pwede pong magturo dito na hindi ka rin natuturuan. Amen. You need to submit to the authority of God, especially the Word of God. Amen? Dahil hindi magaspang ang ugali ng mga totoong Kristiyano. Mayroong humbleness, humility. Kaya once na tinatayo ka na dito, be sure na you always want to submit your life to God. Hindi yung emotion, yung feeling na madali tayong kaya nga may fruit of the Spirit. Hello! Mayroon po patience, self-control. Kaya nga, ang topic natin last Sunday is about paano malaman na pinagarihan ka na ng Espiritu ng Diyos. The character, your character itself. Kaya kung mabilis tayo pong mag-ignite, ay sasabog tayo. Amen po ba? Kaya ingatan natin, sabi nga, ingatan mo ang iyong puso. Yung kaisipan, buhay, lakad, hakbang. Dahil ito po magdala sa iyo sa kakumpletuhan mula sa Diyos. Amen! Kaya the character itself will show people you are filled by the Spirit of the Lord our God. Amen! Kaya hindi pwedeng bara-bara eh. Amen po ba? Hindi pwede po yung mabilis tayong sumambulat. Amen? Kaya yun po isang bagay na pinapaabot ko sa inyo kasi God will raise up men and women in this place. Amen? Hindi lang si brother, mayroon pa. Mayroon pang handang tumugon sa tawag ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi po pwedeng, ayoko kasi mahirap sumunod. Hindi maiwanan ka talaga. Amen? Sabi ko sa inyo, nakita ako na may mga kauling eh. Kaya lang, mas pinahalagan pa yung sanlibutan. Yung physically, yung flesh. Desire. Kasi kung gusto mo talagang magamit ka ng Diyos, you forget yourself. You deny yourself. Ibig sabihin, deny yourself, hindi na ikaw yung masunod. Yung damdamin mo, yung emotion, yung feelings mo. Ano man sabihin sa'yo, ano man marinig mo, wala ka ng pake. Intindihan mo?
Ano may bato sa'yo? Kasi ang puno na mumunga, binabato talaga yan. Bakit? Namumunga eh. Kailangan nila yung bunga malaglag. Hello? Amen po ba? Hindi pwede ang mga Kristiyano magbabaya. You need to stay and remain in the presence of God. Prideful pa tayo kasi. Kala natin may naabot na tayo, may narating na tayo, wala ka pang naaabot. We are all fall short of the glory of God. Amen. Kaya this is a reminder. Nakita natin si brother, marunong magpagaling, may pahid, yun ang ingatan natin. Naintindihan niyo po? Because we are already saved. So, ang salvation na binigay na ng Diyos sa atin, ingatan na natin yun na hindi tayo ma-infiltrate ng gawa ng kadiliman. Because ang target lagi ng kaaway ang ating kaisipan. Pag ito na-pulyot ng kaisipan, bababa sa puso. Hello! This is a reminder, pag bumaba na sa puso, may uod na yan, may tinik na yan, may karumihan na yan, hindi na makapaghari ng lubos ang Diyos sa ating mga buhay. You hear me? Amen! Kaya lagi ang puso mo, saliksikin mo, search. Dahil hindi ka makagawa at makasunod sa Diyos kung mayroon yan. Kasi kahit anong sabihin mo diyan, ang Diyos nakakikita sa ating buhay. Amen. So again, I reminded you, sabi nga warning, na babalik ang Diyos na anytime, any moment, no one knows, like a thief in the night, natutulog ka, sabi nga kanina, madaling araw man yan, gabi man yan, as long as you have a pure heart, then the Lord can move na mailigtas ka pa. Amen? So, what happened? What happened in this world right now, in these end times? May mga bagay po na hindi natin naunawa, hindi narinig. Ito po, gusto ko lang ipahayag sa inyo ito. Ngayon lang nangyari sa history ng kanilang bansa sa Hawaii. Ito po sa lugar ng Lahaina. Isang lugar na bigla lang yung apoy, sabi nga dito, bakit may wildfire dumating na hindi nila alintana na mangyari sa kanilang lugar? Na wipe out talaga. Was out yung kanilang mga ari-arian, bahay, mga hayop, lahat po talagang devastated. Lahat sila lumundag na lang sa dagat para hindi lang masunog. Almost, kaninang maga tingnan ko, almost 80 plus na yung casualty na matay. At more casualty pang nangyayari. Biro mo, isang lugar, wala nang makitang nakatayong bahay o building o kanilang lahat ng ari-arian. At lahat ng mga tao doon almost, hindi nila alam anong gagawin. Kahit 70 plus, 70 years old, lumundag na lang sa dagat para lang po maligtas din. So halimbawa mga kapatid, it will happen in this place, in our lives. Because God show us na walang imposible kung gusto ng Lord gunawin sa atin ang isang lugar. Kung hindi pa tayo nakaunawa, nakakilala sa ating Diyos, wala tayong kaunawaan sa ating relasyon sa Diyos, saan tayo patungo? Ano patunguhan ng ating mga buhay? This is the example how. Nakita niyo po, ito po, nag-i-enjoy ang Hawaii kasi lugar ng, bakasyunan ng mayayaman. Bakasyunan ng mga tao, babae at lalaki na can afford to go out on staycation. Ito, marami gusto matumira sa Hawaii dahil they are free. Free indeed to do the things na ma-enjoy nila. Diba? Pero ito pong nangyari, which is hindi nila nakalain na itong lugar na ito ay magkaroon ng devastation. First time in the history na ubos ang lugar na yun. Sa Latana, whatever. So, mga kapatid, prepare na po ba tayo sa mangyayari ng mga dilubyo, unos, storm in our lives, even our own place. Kaya nga pinapaabot, pinapahayag. This is the end times. Narinig natin po ulit-ulit,
huling kapanahunan. Kaya you need only to prepare yourselves for the Lord. You need always to remind na, Lord, you are there. Whatever situation, ano man dumating sa ibabaw ng mundong ito, kung kami po ay hanggang dyan na lang, as long as we have that relationship with the Lord, nothing to worry at all, church. Amen? Amen po ba? May tao po ba dyan? Kaya nga hindi naman kayo tinatakot eh. Nakatala sa Bible yun sa Matthew 24, it will happen. Mga giyera, mga kawalan, kahirapan, mga lindol, apoy, nakatala, nakasulat, at nangyayari nga para to remind us na ang Diyos po ay buhay at babalik po siya sa kanyang babalikan. Amen? Bakit pa kailangan natin maglaro sa kapanahunan ito? Kaya hindi pwede maglaro mga anak ng Diyos. Because God is alive. God can change any situation in our lives. Kaya maraming bagay po tayo unawain. So can we open our Bible in Luke chapter 15, Lucas 15, 11 to 32. Yeah. Sige po, magbasa tayo ngayon. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. Sino nagkukwento? May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Amen po ba? Alam na natin to, narinig na natin ito. Pero God wants to hear you again today. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. So, sino nagkwento kanina? So, may ibig sabihin na itong ama may dalawang anak. So, ang sabi po, kaya hinati ng ama ari-arian niya sa dalawang magkapatid. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Ano kagad hiningi niya? Buhay pa yung ama? Mana na kagad. Kayo po ba may mana? Parang wala kayong mana. Sabi po dito, sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Buhay po yung ama, hinihingi na yung mana, right? Kaya hinati ng amang ari-arian niyang dalawa, niya sa dalawa niyang anak. Sige po. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Anong ginawa ng bunso? Parang di na kayo atentiba. Pinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. So, yung bunso, sabi ng kwento, ang lahat ng mana niya ay binenta niya na. So, bakit niya binenta? Ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Sige, go. Nang maubos na. Naubos hindi. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at naghirap siya. Ano nangyari mga kapatid? Bakit siya naghirap? Anong ginawa niya? Naubos ang pera dahil nilustay niya. Sa kwento kanina, di ba? Nilustay niya na. Matinding tagutom sa lupain iyon at naghirap siya. Sige, move. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga-roon. Napansin yung kwento? Nakita niyo po ang minanahan na. Mayaman po kanyang ama. Binigay na sa kanyang mana. Kaya lang, inubos niya, nilustay niya, at naghirap siya, hindi. Dahil dumating ang tagutom, at ano pong pinasukan niya? Tagapag-alaga na lang na? Sino may alagang baboy dito? Wala na. Baka na lang. Tagapag-alaga ng baboy sa isang taga-roon. Sige, tuloy natin. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Wow, masaklap to ang kanyang narating na abot. So sa madaling salita, sige tuloy po natin.
na mapag-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa, pero ako rito ay halos mamamatay na sa gutom. Amen. Thank you, sir. So, sa madaling salita, mga kapatid, he realized na doon nung kasama niyang kanyang ama, walang gutom. Ngunit nang siya nahiwalay na sa kanyang ama at naglustay na siya ng lahat ng kanyang minana, na hindi siya nag-isip, ano pong nangyari? Nadating niya mga bagay na kanyang paghihirap. So, sabi niya, sa amin, may utusan pa kami at hindi sila naubusan ng pagkain. Dito ay halos mamatay na sa gutom. Sige, tuloy po natin. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Nakita niyo po agad? Ano po sinabi niya? He realized things na kanya ginawa ay sa pagkakamali. Wala na siya malapitan. He need to go back to his father. So, nakita niyo po, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. So, ito po maganda Dahil na-realize niya, hindi lang siya nagkasala sa kanyang ama, nabuhay pa, hiningi niya ng kanyang mana, but then he realized na sa Diyos pala siya nagkasala. Again, sige po. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Yung kaagad kaisipan, right? Gawin nyo na lang akong isa sa mga utusan nyo. Pero mo, ito yung sinabi niya na sa tatay niya. Dahil yung kanyang ginawa o kahihiyan, ito po nagpigil sa kanya na makalapit muli sa kanyang ama. But then, dahil wala na siyang malalapitan, then he go back to his own father at naranasan niya ngayon yung mga bagay. Sige po, tuloy. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Bumalik pa hindi. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong ni Yakap at hinalikan. Nang lumapit ba siya sa kanyang ama, ano po nagawa? Tinakwil ba siya? Sinipa ba siya? Pinagmumura ba siya? Ano po siya ginawa? Nang nakita siya kanyang ama ay naawa sa kanya, kaya patakbo siya nitong sinalubong. Sino nagsalubong sa kanya? Yung kanyang ama. Amen? At niyakap at hinalikan. Nakita niyo po mga kapatid, itong senaryong ito sa buhay ng kanyang mga anak. Sige po, tuloy natin. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pinangunahan niya pa yung kanyang ama na yun ang ginawa ng anak na ito na lumayas dahil mayroon na siyang kakayanan. Sige, tuloy. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng sinsing ang daliri niya at suutan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. Nakita niyo yung pag-ibig? The love of the Father to His Son. Kinaganit kahit gaano kaganid. Kasama. But because the love of the Father, hindi po hinayaan ng ama na alipusta ang kanyang anak. Hindi, naiintindihan nyo? Binihisan niya ulit, hindi. Pinagkalooban, hindi. Binigyan pa ng kasuutan na maganda at dinamitan muli. Sige, tuloy po. At kumuha kayo ng batang baka. Ano kinuha? At pinataba natin at katayin ninyong magdiwang tayo. So, hindi pa kayo natutuwa. Ang kaisipan ng ama, taliwa sa kaisipan ng anak. Because, takot na siya baka. But then, the Lord, at kumuha kayo ng batang baka na pinataba, at katayin ninyo magdiwang tayo. So, how the Father, pinakita niya muli na ang anak niya po ay mahalaga sa kanya. Ang anak niya ay binigyan niya muli ng pag-asa. So,
mo na akala ko'y patay na, nakita niyo po mga kapatid, ang akala ng ama'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Amen? Sige po, tuloy. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay, sino po yung lumayas na lumustay, bunso. So, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. So, doon. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa bahay? Listen, sumagot ang utusan, dumating ang kapatid niyo, kaya ipinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Sige, tuloy mo. Tuloy natin. Nagalit ang panganay. Naintindihan niyo po, nagalit ang at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakausapang pumasok. Biro mo ha, ang ama talaga napakabuti. Nakita niyo po? Nakita natin yung kanyang puso sa kanyang mga anak. Tuloy natin. Pero sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob na maraming taon at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama mga kaibigan ko. Tuloy po. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka. Sige po, tuloy. Sumagot ang ama, anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Hanggang dyan na lang ba? Last na po yan. Dapat lang magsaya tayo dahil ang kapatid muna ay nakaalam nating patay na at bumalik sa buhay na walang siya pero muling na makita. So, yan po ang sabi ng Bible, the prodigal son. Sinong prodigal sa kanila? Ha? Oh, hindi nyo nakita eh. Sino ang prodigal? Unawain natin mabuti. Hello! Anong bunso? Ang panganay ay nagreklamo dahil ang bunso ay pinaghandaan. Siya po ay sumama ang kanyang loob, nagalit po siya. Naintindihan niyo po? Kasama na siya ng ama niya araw-araw, but then pumasok sa kanyang puso ang inggit at selos. Hello! Kaya ang prodigal dito, yung kasama araw-araw, pero hindi gumawa ng tama o mabuti. Gumawa man ng pagkakamali ang kabunso, dahil po bunga ng gawa ng pita naglaman. Hello? Sino po ngayon ang prodigal? Dalawa din po sila. Pero nagsisi ba o bumalik ang bunso? Nakita niya kanyang pagkukulang, pagkakamali, bumalik siya, at siya po ay tinanggap ng buong-buo ng kanyang ama. Hello? Kaya akala niyo yung prodigal son, yung lumustay eh. Mga kapatid, ganito rin tayo sa harapan ng Diyos. Lahat tayo fall short of the glory of God, nagkasala, nagkamali sa isip, salita, at gawa. But when we come back to the Lord our God, ito pong pinakamensahe dito, lahat binigay ng Diyos sa atin, the free will. Salvation has given already. But the problem is, paano natin ito ginampanan bilang mga anak ng Diyos? Amen po ba? Pinalagahan ba natin na ginawa na ng Diyos sa ating mga buhay? Pinakita, pinaranas, binigyan tayo ng pagpapala na walang sukat? But then, ano pong ginawa ng marami? Pinut aside ang ginawa na ng Diyos. Hindi nakita how God gave His life for all of us. Hindi nababayaran. Priceless po ang ginawa ng Diyos para lang tayo maabot, mapagpala, pinayaan ng kaligtasan. But then, nandun pa rin wala tayong utang na loob sa ating Diyos. Amen! Kaya nga sabi, you need to bow down to the Most High God
and ask mercy to forgive us, and then sin no more. Ito lang po hiningi ng Diyos. Manumbalik, humingi ng tawad, at huwag na gumawa muli ng kasalanan. Kasi na-forgive ka na eh. Nabigyan ka na ng, natubos ka na, priceless. Sarili ng dugo ang binuhos para tayo maligtas. But the problem is, wala tayo lahat utang na loob. Amen. This is the example how the prodigal. Amen. Alam mo ng word of God. Alam mo ng katotohanan. God gave us instruction to those messenger of the Lord. Mga katuruan na pinahayag, maliwanag. Wala pong wall. Straightforward to tell you that you need to ask forgiveness and walk in righteousness of God. Amen? Kaya po isang bagay, hindi na naman ang marami. Wala lang. Even ang prayer life natin po ay nagkulang na. We want to stay and remain in our cell phone. Amen? Wala tayong ginawa. But then, do our thing na hindi po makalangit na bagay ang ating binigyan pahalaga. Sabi nga kanina ng kawikaan na sinabi ni Sister Helen kanina, ano yun? Ang Diyos po, ulitin ko ulit yun. Maganda kasi yung yung kapayagan na binigay kanina, kung hindi mo bigyan ng ang sabi na magsunog ka pa ng handog, ano mang mga bagay, pero mahalaga ang puso natin sa harapan ng Diyos. You need to be prepared always. Kaya nga tayo nagkakasala dahil wala na tayong napakinggan na mabuting balita. Wala na tayong pinakinggan na bulong ng Diyos. Pinakinggan natin yung mga mensahero din. Kaya mag-ingat tayo sa nagdadala ng mensahe. Hindi lang dito sa palpito. Those people who are surrounded us. Ano bang pinaabot sa'yo? Ano ba pinahayag sa'yo? Credible ba yung pahayag na yan? O kadaldalan lang? Hello? Because also, the enemy is trying to use somebody as a channel. Mensahero ng ikaw po ay mababagsak din. Hindi ka nag-aware. Kanino galing yan? Sa Lord ba yan? Kapahayagan ba ng Diyos na kasiraan ng kapwa kaysa kasiraan ng tao? Pag may marinig tayo, you need to stay and remain and Lord. Ano yan? Sino yan? Kaya nga po, mag-ingat. Kahit sa pagpapasok dito sa church, yun po ba? Totoong Kristiyano na. Yun po ba? Totoong nag-humble na sa Diyos. Yun totoo ba? Kagamit-gamit na yan. Kung nagdadala lang naman yan to impart things that is not from the Lord, be watchful. Amen? Kasi may papasok yun, sa amin magaling doon, maganda doon. Hindi tayo nagko-compete. Palinisan ng puso ang dito ang kailangan natin. Hello? Ay, doon sa amin, magaling yung aming pastor, magaling yung aming simbahan, malamig doon. O, malamig ka ngayon, dating araw, mainit na. Kasi wala kang ginawa, paninirang puri. Pero, kaya yung isang bagay, hindi tayo aware na we destroy personality. Hindi mo nga siya pinatay ng saksak, pero backstabbing ka naman sa salita. Pero nagpakahalat yun na hindi magandang kapahayagan. Mabuti kung totoong sinabi niya, tanggapin natin kung totoo. Pero kung hindi totoo, huwag natin pakinggan. Amen po ba? Kaya yun po isang bagay, awareness. Kasi sabi po dito ng salita ng Diyos, hallelujah, hallelujah. Kaya nga tayo mga Kristiyano, God is developing His character inside of you. Kanino karakter? Karakter ni Jesus inside of you so that He can use you. Ayun kanina sinabi ko, kung gusto mo tumayo sa palpito, mangaral, magturo, wala ka ng kapintasan dapat. Dahil karakter na ni Jesus ang nag-dominate sa buhay mo. Kung may bato kayo kay pastor, batuhin nyo, sige. Be sure, totoo ko ng sinabi mo. Tatayuan kita.
Intindihan niyo po. Kaya lang matapang tayo dahil totoong sinasabi ng lingkod ng Diyos. Kinukorek as a disciple si Jesus niya eh. Kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka tuturuan. Kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka bibigyan ng kapayagan. Kaya ka binigyan ng payagan dahil nais ng Diyos na magamit ka, kagamit-gamit ka. Amen? Kaya nga mga kapatid, sabi po ng Kawikaan 23 verse 9 to 12, Kawikaan. Chapter 9 verse 23, Kawikaan 23, 9, 12. Huwag kang magsalita sa hangal. Sakit, no? Sino hangal dyan? Wala eh. Huwag kang magsalita sa hangal sapagkat ang sasabihin mong karunungan sa kanya ay wala ring kabuluhan. Do you hear that? Kaya, tahimik ka na lang. Walang saysay din lahat na sasabihin mo eh. Naintindihan niyo po? Tuloy natin. Sige po. Huwag mong agawin o sakupin ang lupa ng mga ulila sa pamagitan ng paglilipat ng mga muhon na matagal nang nakalagay. Biro mo sa Bible pa lang, di ba mangrami yan sa probinsya, kung saang lugar, yung laks, ano tawag doon? Usod niya kunti ang muhon kasi laksamin niya pa yung isa niya. Naintindihan niyo, marami po yan. Dito yung muhon eh. Bakit nandun na? Kasi lumalaki na yung kanyang lugar. Eh, hindi niya alam may tanda ka rin. Yung, kaya ka naglagay ng tubo doon, marunong ka eh. Kaya marami nangyayari, nanglalaksam. So, wag mong agawin o sakupin ang lupa ng mga ulila sa pamagitan ng paglilipat ng mga muhon na matagal nang nakalagay. Marami po yan mga kapatid, huwag tayo ganyan. Tuloy po. Sapagkat ang kanilang makapangyarihang tagapagtanggol ay ang sino tagapagtanggol ng mga? Siya ang magtanggol sa kanila laban sa iyo. Amen? Sige, tuloy po. 12. Makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-ugali upang ikaw ay matuto. Sa Bible pala yun. Ganun po ang Diyos. We are all prodigal. But then when we come back to God, welcome na welcome po tayo. Amen po ba? Lahat po tayo nagkasala. The wages of sin is death. So na nagbalik na tayo sa Lord, saved na tayo, wag na natin hayaan maagaw pa tayo ng kadiliman. Kasi ang karunungan mula sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Huwag kayong magsabi, prodigal yan, ngayon lang bumalik yan. Mas prodigal ka pa sa kanya. Bakit? Nakita mo siya, ikaw di nakita eh. Hindi mo nakita ang gawin mo. Okay, saan po yung nakikita? Basahin natin. Hallelujah. Can you shout hallelujah? Hallelujah. Amen. Kaya yun po mga kapatid. Ito, basahin ko lang sandali ito, ha? Bakit wala na kayong ngiti? Sabi dito, huwag kalimutang umiti. Kahit mahirap ang buhay. At parang gusto mong sumuko. Sir, si Sarelin dyan. May hinaharap na hindi mo pa nakikita. Amen po ba? Kaya bigyan lang kita sagot. Manatiling matatag, maniwala sa iyong sarili, at huwag tumigil sa pagsulong. Amen? Because God is with us. So, yun sinasabi ko kanina, hindi pwedeng hindi tayo naikokorek ng Diyos eh. If we have no desire to be corrected, we have the wrong father. Yun po. Naintindihan niyo po? Those He loves, He rebukes and chastens. No time out here. Because si Lord ay ikaayos talaga tayo. Hanggang ang ating karakter ay kagamit-gamit. So, ito yun. In Matthew 7, verse 3 to 5, gusto nyo ba i-correct? Dalawa lang ang gusto ma-correct. Sige lang. Sila lang po yung patatagin ng Diyos kasi gusto nila magpa-correct eh. Matthew 7, 3, 5. Ito po yung akala niyo yung pumasok na huli, prodigal. Eh siya pala yung mas prodigal. Naintindihan niyo po? Hindi pwedeng magturo. Search your life. Search your lifestyle and your character itself. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo? Hello? Pero hindi mo naman pinapansin ang malatros
malatrusong puwing sa mata mo. Akala mo muta lang sa'yo no? Pero sabi dito, no? So, naintindihan niyo po, balik, basa tayo lahat, sige. Bakit mo pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? So, sige po. 4. Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo. Gayong may malatrosong puwing sa inyong mata. Kunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, na sa ganon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Nakita mo yung prodigal kanina? Nakita niyo po? Nakita niyo yung kapatid niya. Pero siya mismo, mas higit pa sa kapatid niya. Kasama na yung biyay pagpapala araw-araw, yung kapatid niya na kumain na halos ng darak. Hindi yan nakikita dahil ang makasarili siya. Nagkaroon siya maka-self-centeredness or selfish life. So, nakita niyo po, nakita niyo yung example. Ito na po, magpakunwari, alisin mo muna ang mata. Malatrosong puwing sa inyong mata nang sa ganon ay makakita kang mabuti para maalis mo puwing sa mata ng iyong kapwa. Ganito po yung mga kapatid. Nakita natin si sister, si brother, pero hindi mo nakita, mas malaki pa pala ang nakapalukab sa iyong mata. Kaya wala na tayo dyan dapat. Yung masyado tayong accuser of the brethren. Si Satan po yun. Lagi natin nakikita. Ikaw, ano ka? Sino ka? Amen! Lagi na lang ikaw may comment. Malagi ka na nag-criticize. Tingnan mo, manalamin ka. Search your whole being. So, in the front of the Most High God, we are all rags. Filthy rags. Do you hear me? Hindi pwede yung magaling ka, marunong ka, nang malaki ka, wala ka pa narating. For almost 30 years na paglilingkod ko, 30 years, I experienced a lot of things in the Lord, from the Lord. The Lord used anybody, anyone, para ma-process din. Kaya hindi pwedeng magturo ka na magturo. Apat. Sa iyo lahat. Kaya may kapatid man tayo, huli man, dumating. Bumalik loob sa Diyos, i-welcome natin. Hindi i-accuse na i-accuse. Hindi sa Lord yan. Hindi mo alam, ikaw po'y maiwan. Hello? Amen po ba? Kaya nga po, ganun ang Diyos natin. Mabuting Diyos, mabait na Diyos, mapagmahal na Diyos. All you need to do is come back to the Lord your God. Hallelujah! Yun lang po guys ng Diyos to prepare yourself for His kingdom. In my Father's house, there's a room for you. Amen. Hallelujah. That's a promise, church. Pangako ng Diyos sa ating lahat yan. Huwag natin baliwalain. Nabigay na yan. Binigay na. We are all saved. All you need to do is take good care of your heart. Take good care. Amen po ba? Lahat kayo ay may karapatan maging anak ng Diyos. Lahat tayo rito. Kahit anong gawin natin kung ayaw mo, wala naman magagawa ang mga tagapagturo o mga ngaral. O yung mga namumuno. Ganun ka It's your choice. You have free will. Ang Diyos nga nagbigay free will kung anong gusto mo. Kami lang na mga tagapagturo, tagapangaral, wala magagawa talaga. Only your choice. Amen? Kaya mga kapatid, yun po yung mensahe na binibigay ng Diyos sa atin lahat sa lugar na ito. Don't take it for granted. Amen? Okay ka ngayon, bukas ano ka? Amen? Kaya kailangan natin lagi to stay and remain in the presence of God. Kaya nga sabi, kahit mahirap, may ngiti pa rin. Seryoso tayo Kaya minsan, pag may mga sitwasyon, tahimik ka na lang. And talk to the Lord. One-on-one, your heart and mind, nakikipag-ugnayan ka sa Diyos. Wala ka nang nakita para hindi ka na magkasala. Amen. Kasi kung malagi
na lang natin tingnan yung mga bagay, akala natin imposible, malalaglag talaga tayo. Walang exempted dito. Yung mga karanasan lalo ng mga nanay. Amen po ba? Gusto ng nanay ng isang ina, mapabuti ang buhay ng mga anak. Sakripisyo ng binuntis ng nanay ang anak, ilang buwan. Bigat, dala-dala, pinanganak, binabatiti, inalagaan, pinaliguan. Hello? Pinalaki. May struggle, wala na nga ipasuso. Halos dugo na lang. Naintindihan niyo po ba? Nang lumaki na yung anak, nilingon ba ang ina? Dapat lingunin. Naintindihan niyo po? Dahil ang nais ng magulang ng isang ina mapabuti ang mga anak. Kaya lagi tayo mag-isip ng positibo para sa ating mga magulang. Kaya ganun din ang Ama na sa langit. Kung nilagay ng Diyos si Jesus sa church to govern for the church, for the body of Christ, and the parents, nilagay ng Diyos para sa mga anak. Kaya hindi pwede yung mga anak i-govern ang magulang. Use your authority as a parent towards your children. Walang karapatan ng anuman sino man. Naintindihan nyo? Ng anak magbigay ng jurisdiction sa magulang. Dahil the authority by parents given by God, lagi po yan sa taas. Sunod sa Diyos. Kaya lang, kung ang magulang ay nalumalakad sa pisikal na anyo ng pita ng laman, tulad ng pag-iinom, paglalasing, pagdodroga, pambabae, naintindihan nyo? Kailangan natin po i-honor. Kaya nga sa 10 utos, ano po nang kalagay? Honor your mother and respect, honoring, give the highest honor to your parents. Sunod sa Diyos. Amen! Kaya mga kapatid, hindi bakliktad ngayon eh. Ikaw pa ngayon na magulang, kasi sabi ng anak mo, ganito lutuin, susunod ka. Pag hindi mo naluto, magmadyak or magdabog. Hello! Sabi ng anak, labahan mo yung aking salawal. Bigyan ka ng 500. Iba na ngayon, di ba? Hallelujah! Utusan na yung magulang. Mga anak na rito, kung kumikita na kayo, huwag niyo bayaran yung magulang niyo, hindi bayaran. Love them as you honor your mother and your father. Love the Lord your God with all your heart. Mahalin mo ang Diyos sa buong puso, buong isip, buong lakas. At ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Amen po ba? Kaya kung mahal mo ang Diyos, hindi mo saktan. Ang nilagay ng Diyos sa authority sa ilalim. Hallelujah. Amen po ba? Marami ako napansin nakita pagdating sa nanay. Tulad sa ating kapatid dito, hindi ko siya mention pangalan niya. Yung mga anak, problema, yung mga anak kasi ganito, may gusto sila kasi may kumikita na eh. Hello! Sana ang mga youth dito, kung nagkaroon na kayo, mayroon na kayo, huwag niyo utusan magulang niyo, pagpalain niyo pa. Pasalamat kayo kung nilulutuan kayo, pag hindi, huwag niyo dabugan. Hello! Mahalin natin sila, mahalin natin kasi nagsikripisyo yan ng 9 na buwan, dala-dala ka. Dapat, hindi ka na pinasuso. Hello! Mahirap kayo magising sa gabi, palitan yung diaper mo. Wala ka na pasuso, mangutang, kakatok pa sa kapitbahay para lang may mapambili gatas. Wala na suso yung suso mo, pinipiga mo para lang may masitsip yung bata. Lingunin natin yon mga kapatid. Wala ngayong panahon hindi na binibigyan pahalaga yung ina Makarinig pa na mo. Hello! Naintindihan po ba natin? Kaya nga hindi nagbibiro ang Diyos. Face the consequences kung ganyan ka sa magulang mo. May hatol po dyan. Amen! I reminded you, nagtatrabaho ka ngayon, maganda trabaho, maayos trabaho mo. Pag hindi ka lumilingon sa pinanggalingan mo, wala ka mararating. Amen! Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Glory! Hallelujah! Sige ka nakakalungkot sa mundong ibabaw ngayon
Marami pong selfies, makasarili. Gawin natin ang karapat-dapat, mabuti bilang isang anak ng Diyos. Kagaya sinabi natin kapatid dito kanina, si Brother AJ. Wala na rin tayong gagawin, mag-antay sa Diyos. Palinisan tayo ng puso. Tingnan mo kapatid kung makalinis na yung puso. Sige nga. Tingnan mo ka, kilala mo na yan eh. Amen? Hallelujah? Naintindihan? Ano sabi kanina? Ano sabi? Magtulungan! Encourage them. May nakita ka bumagsak? Encourage them to come back to the Lord. Kasi hindi lang siyang prodigal, ikaw din. Mapanilip ka eh. Hello? Siya lang nakita mo na pinagpala, hindi mo nakita ikaw. Sobra-sobra papapala na sa'yo ng buhay, hindi mo lang binigyan ng palaga. Hallelujah. Amen po ba? Glory to God. Hallelujah. Yun po yun. Amen. Kaya naway maintindihan nyo ang pinapaabot ng puso ng Diyos sa inyong kalagitnaan. Ang Diyos po nagpapakita dito, nagpaparanas. Buhay ang Diyos sa kalagitnaan natin, kaya hindi tayo pwede maglaro o magbiro. Amen.